Magandang araw mga tagapakinig. Ako po si DJ Shane. At ako naman po si DJ Chin. Ang storya natin ngayon ay tungkol sa buhay nila CJ at ng kanyang pamilya. Atin ngayong pakinggan ang kanilang kwento at kung saan ito hahantong. Si CJ ay mula sa isang mahirap na pamilya sa isang probinsya. Puro magtatanim lamang ng tubo at palay ang trabaho ng kanyang mga magulang at dalawa silang magkakapatid. Silang dalawa ay kambal. Si CJ ay isang batang masipag, mabait at mataas ang pangarap sa buhay. Ngunit siya ay may kapansanan sa pag-iisip. Si AJ naman ay kabaliktaran ni CJ. CJ, kapi ko! Bilisan mo, may pupuntahan pa ako. Tumango na lamang si CJ at ipinagtimpla ng kape ang kanyang ina. Mahal, pwede ka bang tumigil sa mga pinaggagawa mo? Anong ibig mong sabihin? Tumigil ka na sa pagsusugal mo. Masama iyan at saka mas mabuti pang magtinda ka na lang ng tubo at palay habang ako ay nagtatrabaho dahil wala na tayo. Pwede ba? Huwag ka na lang magsalita. Naghahanap rin ako ng pera para maitaguyod ang mga anak mo tapos sasabihan mo lang ako ng ganyan? Ang galing mo rin no? Pero mahal, Mama, ito na po yung kape po. Hindi ko na kailangan yan. Makaalis na nga. Papa, ano po yari po kay mama po? Masakit po ba po ulo niya? hindi anak, may problema lang talaga si nanay mo. Kaya siya ganyan. Ah, okay po. Ang bait naman ng anak ko. Pwede ka nang pumunta sa kuya mo anak. Naghihintay na ang mga kalaro mo doon. Sige po. Bye-bye po, papa ko. Sige, mag-iingat ka ha. Pagkatapos magpaalam ni CJ sa kanyang tatay ay pumunta na agad ito sa kanyang kuya kasama ang kanyang mga kaibigan na naglalaro. Diyan na pala yung abnormal, oh. Baliw, baliw, baliw. Hindi ka ba nahihiya sa kapatid mo, EJ? Tumigil na nga kayo. At ikaw rin, CJ. Umalis ka na dito. Kuya, pwede po ba si Salin na inyo po? Sabing alis eh. Aray po, kuya. Masakit po. Sasaktan po si CJ. Sana hindi ka nalang pinanganak nila mama. Pabigat ka lang sa pamilya namin. Nagsisisi akong ikaw ang naging kapatid ko. Lumas ka nga, wala kang kwenta. Kuya, nasasaktan po si CJ, kuya. Wala akong pake. Tara na nga, umuwi ka sa bahay, magluto ka ng hapunan. Malis si EJ kasama ang kanyang mga kalaro. Umiyak na lamang si CJ dahil sa mga sinabi ng kanyang kapatid sa kanya. Ngunit kailanman ay hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang kapatid dahil mahal na mahal niya ito ng sobra. Pagka-uwi ni CJ sa kanilang bahay ay agad itong nagluto ng hapunan. Hindi pa umuwi ang kanyang mga magulang kaya mag-isa lang siya sa kanilang bahay. Pagkatapos magluto ni CJ ay naglinis na lamang ito ng kanilang bahay. Habang naglilinis si CJ, sumakit ang kanyang ulo kaya natumba siya pababa sa sahig. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nabasag ni CJ ang paboritong florera ng kanyang nanay. Aray! Patay. CJ, buksan mo ang pinto. Bilisan mo, ang bagal mo naman. Teka lang po, inay. Ano ba yan? Nakapagsaing ka. Naputo lang salita ng kanyang nanay sa nakitang basag na florera sa sahig. Mama, huwag mo po palo ha. Mama, masakit po palo, ma. Anong ginawa mo? CJ? Mama, huwag po. Saktan si ma. Hindi natuloy ni CJ ang kanyang rason dahil hinila ng kanyang ina ang kanyang buhok. Tignan mo ang ginawa mo. Ang tanga-tanga mo naman. Napadaing at napasigaw si CJ sa sakit nang ingudgo ng kanyang ina ang mukha ni CJ sa sahig kung saan nandoon ang florerang nabasag. Hindi mapigilan ni CJ na umiyak sa sakit. Mama, masakit po. Linisin mo yung kalat mo, ang tanga mo. Nanginginig at dahan-dahang hinawakan ni CJ ang kanyang muka at natakot ito sa dami ng dugo. Mama!
Makalipas ang ilang taon, lumaki na ang kambal at nakapagtapos na rin si EJ sa kanyang pag-aaral. Pumunta ito sa abroad upang makahanap ng magandang trabaho para makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit wala pa rin pinagbago si EJ, matigas pa rin ang kanyang ulo. Sa hindi inaasahang pangyayari, natalo ang kanilang nanay ng malaking halaga ng dahil sa pagsusugal at nabaon ito sa utang. Wala nang makain ang kanilang pamilya at nagkaroon sila ng maraming problema. Mare, pwede ba ako mangutang ng kaunting pera? Kailangan kasi eh. Pasensya na talaga, Aling Myrna. May utang ka pa kasi sa akin nung nakaraan. Patawad talaga. Wala kasi kaming pera eh. Ah, ganun ba? Sige, mauna na ako. Sige po, sa susunod na lang at paalam. Napagtanto ng kanyang nanay na tumawag kay EJ upang humingi ng kaunting pera para maitaguyod ang kanilang pamilya. EJ, anak, Ano na naman, ma? pwede bang makahingi ng kaunting pera, anak? Wala na talaga kaming makakain dito at saka wala pa rin sahod ang iyong tatay, anak eh. Pwede ba, ma? Wala rin akong pera dito. Sige na, anak. Walang-wala na talaga kami eh. Mama naman, oh. Wala talaga akong pera. At kung pwede lang, wag mo na akong tawagan kung manghingi ka lang ng pera sa akin. Pero anak, Ma? Okay po ba kayo, Mama? ano ba CJ? Kita mo namang umiiyak ako dito oh. Sa tingin mo okay lang ako? Pagod ako CJ, okay? Ma? Huwag mo akong matawag-tawag na ma. Hindi kita anak at hindi kita ituturing na anak. Bakit niyo po bawaway si J, Mama? Dahil may kapansanan ka, makaalis na nga. Umiyak si CJ ng malakas dahil sa mga sinabi ng kanyang ina. Ilang araw ang nakalipas, nagtanto ang nanay ni CJ na tapusin ang kanyang buhay dahil sa mga tambak-tambak na problemang dumadating sa kanila. Pagod na ako. Nang sasaksakin na sana ng nanay ni CJ ang sarili ay dali-dali niya itong pinigilan. Ma! Wag po! Ano bang paki mo, ha? Inagagawa ni si Jet ng kanyang ina ang kutsilyo hanggang sa nabitawan ito ng kanyang ina at nasaksak ang dibdib ni CJ. Tumalsik ang maraming dugo na ikinagulat ng kanyang nanay. CJ? Mama! CJ, anak! Hindi ko sinasadya, CJ. Patawarin mo si mama, anak. Ma! Bakit po masakit dibdib si J, Mama? CJ? Ano na naman nangyayari dito? Anak? Ma! Pa! Pagod na po si CJ. Pahinga na po ako, ha? Hindi, anak! Huwag kang susuko. Lalaban ka para sa amin, di ba? Para sa pamilya natin, anak. Pagod na po si J, Mama. Tulog na po si J. Hindi, anak. Huwag kang susuko. Akala ko ba gagawa pa tayo ng saranggola, anak? Ikaw na lang gawa, Papa. Pagod na si J. Anak! Ma, Pa, salamat po CJ sa inyo. Sa lahat, CJ po ay masaya. Salamat po. Anak! Huwag mo kaming iwan, CJ. Ma, Pa, bye-bye. Ma, Pa, babay, ang huling salitang sinabi ni CJ bago ito pumanaw ng tuluyan. Nagsisi ang kanyang ina sa mga ginawang pang-aabuso niya sa kanyang anak sa huli. Nagbago ang kanyang pamilya at nagpakabait na ito kahit wala na si CJ ay alam nilang pinoprotektahan pa rin sila nito at hindi sila pababayaan, iiwan at mamahalin sila ni CJ ng buong puso. Lagi nilang pinupuntahan ang puntod ni CJ upang dalawin at alam nila na kahit hindi na nila ito nakikita ay nararamdaman pa rin nila ang presensya ni CJ. At dito nagtatapos ang ating programa. Ito po si DJ Chin. At ito naman po si DJ Shane. Na nagsasabing ang buhay ay sadyang ganyan. Matuto tayong lumaban. Buyers!